Ayun, sige po, no, good morning. Morning! Morning, Lord. Purihin para sa kalan ng ating Panginoon. Hallelujah. God is good. Grabe! Grabe. God is good. Amen. Hallelujah. Sige, church, no? Bago magsimula, simulan muna natin ang araw na ito para sa isang opening prayer po. Amen. Salamat po sa araw na ito, Lord God. Namuhin niyo po kami pinagsama-sama para po sa iyong gawain. Turingan sa araw na ito na ikaw po ang aming itataas. Ikaw po ang aming purihin. Ikaw po ang aming turingan ng Panginoon. Nalangin po ang bawat isa na ikaw po ang mamunas sa iyong gawain sa araw na ito. Hallelujah. Ang muna sa bawat isa, lalong-lalo na po sa magsasalita po. Mga po, kaya naman maraming salamat, Panginoon, sa buhay namin. Sa araw na ito, na ang bawat isa po sa amin ay iyong inisip. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ang iyong pagkasulit, ang pinapakita niyo sa buhay. Sa bawat isa, Panginoon, na nandito sa kwarto niyo. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat po. Pinapakita sa iyo, pinakataas na mabuhay ko sa pagkakalas. Jesus Christ, we pray. Amen. Umagang ito, Lord, ay pawis para sa ating Panginoon. Pray nga, Lord, na wala akong matulad. Pray nga, lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang dakilan mo. Kulang ang lahat ng ulan, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang dakilan mo. Kulang ang lahat ng ulan, maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang kagulan, wala namin sa'yo. Wala kang kagulan, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa kapapanahon, wala kang kagulan. Wala kang kagulan. There's no reason why. Lahat ng awit sa mundo,
kaya nilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, ang aking mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, huwag man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, wala kang Tuloy natin gawin ang ating tuloy nga, maghari ka sa atin. Maghari ka sa ito. Nanunubali sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunubali sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoon
Jesus, magkakita. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magkakita. Nanumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, yakap iyong kalooban, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Kagitaan ng bawat isa. Nandito ka sa kongregasyon na ito. At sinasamahan ng bawat isa. Lord, katupagtan mo, O Diyos, tunay na katupagtan mo. Katupagtan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang pagkantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pasampay, iaalay. Bukas noon ngayon, mapagkailanman, malaki ka. Katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pasampay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpagkailanman, luwalhati ka.
Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas na walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsumbay, aalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman. Tuhan hati Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging ko sa sambahan. Pahawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging ko sa sambahan. Aawitan kita at pupurihin. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Hallelujah, Jesus. Thank you po, Father God. Hallelujah. Dapat na po namin sa iyo ang pinakamataas na mabuhay pagsapat at salamat. Ang lahat ng anak ng Diyos na magsabi ng Amen. Amen. Diba? Parang may hangin kayo dun. Diba? Dito kayo.
Thank you, Lord. Diba? Iya. Po? Ayun. Hanap po muna tayo ng kanya-kanya na Diba? diba? Personal. Naka-personal po ang bawat isa ko. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, first no. God is good. Grabe! Grabe. God is good. Amen. Tunay nga na napakabuti ng, tunay nga na napakabuti ng Panginoon no, sa bawat isa. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, church, tayo po ay dadako na, no, sa pagpapasalamat. Kasi, Oo, dapat lang. ayan, no. Yay. Sino first honor for today? Ayan sa Ate Juanita. Yes. Ano pa natin Ate Juanita? Ate Juanita. Napakasalamat po, Lord. Unang-una po sa napakalakas po ng kanyang presensya. Amen. Amen. Napakasalamat din po, Lord. Kasi bukas po is last practice. Last na practice sa po. At kinabukasan po is graduation. Yes. Congratulations. Wow. Lalabas na po ako sa elementary. Salamat po sa Panginoon na 6 na taon niya pong pagpatuloy sa akin, Yes. sa aking pag-aaral. At ngayon po ay makakapasok na po sa akin. Sa kanya po talaga ako ulit po sa mga. Amen. Hallelujah. Salamat Ate Juan. Yes, explain ka na. Explain na siya. Wala nang elementary sa atin. Masaya. Sige, sino po po sunod na magpapasalamat? Second honor. Tayo na, tayo lang, no? Patagalin nyo. Ito. Pastor. Sige, sino po second honor? Ay, walang second honor. Mamaya pa. Ay, sige. Ate Julia, ganyan na lang, Ate Julia, ganyan na lang. Sige. Wala pa nga natin tayo. Mamaya din daw siya. Ayun na. Ayun. Abano Ayun po, salamat po sa Panginoon. Unang-una po sa lahat. Yung kanyang Holy Spirit po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa blessings and guidance sa bawat isa. Thank you, Lord, no? Recognition ako sa group. Yes. Kahit hindi ano, nung nabang recognition ng iba, hindi pa kayo sabay-sabay? Recognition. Ay, umapa na. Ayun po, masaya na po ako sa perfect attendance. Yes, masado kahit hindi ko honor. Ayun. Sa kanya po talaga ang papunupan. Amen. Uy, masaya kayo. Perfect. Walang gumagyo. Pumapasok si Lucia. Diba? Kasi sabi naman, Ayusan na. kasi kapag natin ating Panginoon sa mga Habaan na. Type-C tayo ng type-C. Joke lang, basta peace tayo. nagpapasalamat po sa Lord. First of all, sa power niya ngayong umaga, Yes, ito. na kahit konti lang ng natin. Tama. Nararamdaman ko yun. Pero yung Holy Spirit niya nandito. Amen. Nagpapasalamat ako kay Lord sa paghawak niya sa bawat isa pagyakap ko. Amen. Ngayong araw. And nagpapasalamat ako kay Lord sa buhay ko, sa pag-aaral ko, sa pamilya ko, sa church. Ayun, nagpapasalamat ako na sa pamilya ko na ayun, na patuloy pa rin na hinihingi ng Panginoon. Amen. And then, sa pag-aaral ko, nagpapasalamat ako sa Lord kasi tapos na po yung practice namin. Hinihintay na lang po yung pag-akit ng stage. Sana hindi madama. Hindi sa Tuesday na po yun yung makukuha na po talaga yung medalya. Nagpapasalamat lang po yung Lord sa sa paglagay niya sa amin noon sa pag-aaral ng mga kabataan. Yes. And, Totoo. Nakakatuwa. with or without honor po. Deserve po nilang i-congrats. Kasi deserve pa rin nila. Ayun. And then, ayun, sa kanyang papulit sa
Amen. Yeah, isa. Amen. Ayan, sige po naman natin ating ating isa. Paano ah? Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Una kasi, ngayong umaga is, syempre, kahit unti na tayo, hindi natin hayaan na yung number of people na umaattend sa church natin sa power na pinibigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Nagpapasalamat din ako sa Lord kasi yun. Tapos na nga yung practice namin para sa general recognition din. So, Tuesday ko na kumuha ng aking medal para sa with honor. Actually, dalawang beses po ako nag-with honor, dalawang beses po nag-with high. Kaso nga lang po, kinulang po na average, kaya hindi ko ako nakapagbigay sa general record. Pero kahit ganon, syempre, dapat at least dapat at least akit pa rin ng stage. Ay, nainimportante doon. And sa kanya pong ulit po sa Yes. Amen. Hallelujah. Ikaw kasi, tayo na. Pagkakataon mo na to. Yun ang mga kinakaya magsalita sa harap ng Kuya. Ayan, sige. Ako na magtatapos. Pasalamat ako sa Lord. Wala lang, kasi parang itong mga nakaraang ko. Nakikita ko yung blessing na binibigay ng Lord sa pamilya namin. Diba? Hindi mo lang ba nakikita? Parang, parang nakaraan lang. Kasi nakaraan ko din. Na-realize ko na kayo. Makakain kami sa labas kahit walang kapatid. Diba? Diba? Hindi yung nag-aya kahapon ng festival para lang mapalala. Ay, talaga. Hindi sa yung parang nagpapalala para magpalamig kasi ang ingay. Ang email na talaga sila. Nakakatuwa lang Ikaw yung yun lang, malapit sa SK. nakakatuwa lang yung blessing na binibigay ng Lord sa pamilya namin na nakikita mo talaga yung pagbabago. Mary. Diba, yung improvement ng family namin sa gawain, Ben. sa pang-araw-araw ng buhay. Dati hindi namin nagagawa ng mga to. Dati, hirap pa kami kapag yung minsan parang mansamat lang kapag kakain sa labas. Tama. May parang Pagsahod lang. pagsahod lang, gano'n. Sasabay yung kain. Ngayon parang ano mo na, Madalas. ngayon parang, padala sila sa kain sa labas. Parang, walang pagkain sa bahay. Diba? Pero minsan, kapag wala pagkain sa bahay, bibili lang dyan sa tapos, wala, masaya na kami, gano'n. Di ba na, pag nagkahayaan lang, diba kasi parang dati talaga hindi namin siya magawa. Dati, sobrang dalang na magawa namin yung mga ganung bagay na lumalabas kami kapag. Pero di ba, yung mga small achievements ng family, nakakatuwa lang kasi nakikita mo siya. At ang Lord ang gumagawa. Amen. Ang Lord ang tunay na ang Panginoon ang nagsusustain sa pamilya. Tapos, yun. Diba na, nakita mo talaga na simula nung sumunod kami apat sa Panginoon at nag-church kami apat. Nakakatawa lang. At yun, salamat din ako sa Panginoon. Kasi yun, natapos lang po ng midterm examination. Mahal, gulat sila mga sa oras ko yung sa 2 hours talaga. Hindi, papasalamat ako sa Panginoon. Nakakatawa yung mga estudyante natin. Papasalamat ako sa Panginoon kasi yung knowledge na binigay na sa akin during examination, lalo na sa major subject. Pero ayan, maraming salamat sa Panginoon sa pag-aaral ko. Dahil finals na lang, summer class. 3rd year na po. May summer ka. Yes po. Summer class sa 3rd year na. Diba parang cake ng kilad lang, nag-enroll lang ako sa Mati, masikaso ko yung requirements. Tapos ayun, 3rd year na ako sa susunod. So ayun, maraming salamat po sa Panginoon. Sino po sunod na magpapasalamat? Mamaya na ako.
Sige, tayo po ay dadako na sa tithes and offering po, mama, pakuha po ng tithes and offering. Ikot na po natin siya. At kapag maglalagay, huwag na po tumagin kasi kapag natin may mga bakit lang mga classmate ko? Ito na lang po. Kayo ang maglalagay. Amen. Sige po, ay pag-pray natin yung mga kaloob po. Church, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat po sa mga kaloob nito, Panginoon. Dalangin ko po, magamit po sa inyong gawain. Magamit po sa mga kagamitan, sa lugar, para po sa iyong gawain, Panginoon. Dalangin ko rin po na ang mga nakapagbigay sa kanila ng siksik, liglig, at umapaw na pagpapala, Panginoon, at yung mga spoken prayer po nila, Panginoon, ikaw lang po nakakarinig. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang humawak sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin kayo na mga nakapagbigay sila ng kakayahan na makapagbigay sa iyo, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik ko na po sa iyo. Pinakamataas, napapulit at sa bata, salamat. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na. Amen. 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 No? Tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain. Na ang pagbibigay po ng Word of God, na pumalahan po ni Tita Del. Pastora Del, Tita Del. Tita Del. Tama na. Good morning. Paano ba? Doon ako hahanap o hahanap ako sa inyo? Kahit saan naman. Kuha din ba ako? Pag doon, Ito? siguro dito. Yan. Yan ako. So, kayo ng dalawa ng pamangkin ko. Magandang umaga sa ating lahat. Tunay na nakahapon si Deo. Ilang araw ko itong pinag-pray. Amen. Kasi, nung sinabihan siya ni Pastor Robert na, Ninong Dick, ikaw ang mag-preach sa April 13 sa kanila. So, naghanap na agad-agad ako ng papalit kay Pastor Dick na tatayo. Buti na lang, tinatchat ni Pastor Dick si Sister Nila Pacuna. Kaya lang, sad to say, pwede kasi may pasok siya. So, naghanap pa rin ako ng magsasalita. Kasi, ang akin lang, parang hindi ako worthy. Kahit asawa ko ng pastor, ang akin lang, parang hindi ako worthy talaga. So, in-offer ko sa anak kong panganay. Sabi ko, ate, ikaw ang magsalita sa linggo. Sabi niya, man, may team building ako. Empis na naman. Last na inano ko ang aking bunso. Kasi sa dalawa kong anak, yun ang sanay na mag-exert ng Word of God. Okay. Kaya lang may pasok din siya. Pero alam ko, pwede naman yung gawa ng paraan. Kaya lang hindi na tinanggap. Hindi ko lang alam kung. Pero alam ko, hindi ko nga alam kung may pasok ba siya ngayon. Pero sabi niya may pasok daw siya. So, sabi ko, Lord, ikaw ang magsalita sa Sunday. Kasi hindi ako sanay. Alam niyo naman, pag nandito si Pastor Vic, siya lagi. So, wala tayong choice kundi tatayo para sa Panginoon. Okay? Sige, pray muna tayo. Okay? Panginoon, maraming salamat Ama sa oras na to. Lord God, sa iyo ko po ipinagkakatiwala, Holy Spirit, samahan mo po ako, ikaw po ang magsalita. Panginoon, pinapanalangin ko po ang mga kapatidong Panginoon na wala po dito sa oras na to. Unang-una na po ang Pacunda family, may pasok po si Mare.
Lord, ingatan mo po lagi ang aming kapatid na sister nila at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, na sila Brother Roger, lahat ng kanyang mga anak, manugang at mga apo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa Sebastian family, ang aming anak na si Blessed Grace at ang kanyang mister na si Echo na nasa San Miguel, Bulacan sa oras na to. Pakaingatan mo sila, Panginoon, hanggang sa kanilang pag-uwi mamaya, Panginoon, ingatan mo po sila. Ganon din po, Panginoon, kay Michael Bacolod na nasa papuntang Laguna na ngayon. Lord God, ingatan mo po ang aming kapatid na yun, Panginoon, sa kanyang trabaho. Bigyan mo po siya ng wisdom, Panginoon, sa kanyang trabaho, Panginoon. Ikaw po ang sumama, Panginoon. Ibalik mo po siya sa araw ng linggo, sa susunod na linggo, Panginoon. Pakaingatan mo po. Ganon din po kay Nanay Metang, na namiss po namin ang aming nanay. Ingatan mo po lagi ang aming Nanay Metang, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon. At ganon din, Lord God, kay Rai Rai and family, Panginoon. Lord, pupunta daw po sila hospital, kaya wala po sila ngayon. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ganon din po ang aking anak na bunso, na pumasok, na may nararamdaman, hindi ka po siya, Panginoon, kagabi. Lord, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, kila Kai, kila Grini, Panginoon. Lord, ikaw po ang sumama po, Panginoon, sa kanila. Ganon din po, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral. Nakakatuwa, Panginoon, na may dalawang estudyante po kami nag-graduate na college ngayon sa taon na to, Panginoon, si Gart at si Greenie. At siya sa aming baby, Panginoon, na si Juanita, magtatapos po siya sa LM. At sa lahat po ng aming mga estudyante na binigyan mo po, Panginoon, na mga with or without honors, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom na lagi mong ibinibigay sa aming mga estudyante, Panginoon. Lord, kung may ang aming pastor, Panginoon, Lord, ipinapanalangin ko po ang aming pastor sa oras na to. Si Pastor Vic, na alalayan mo po siya, Panginoon, na nasa panding po siya ngayon, Lord God. Ikaw po ang magsalita, samahan mo po siya, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Pauwiin mo po siya, Panginoon, ang matiwasay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa oras na to, Lord, ikaw po ang sumama sa akin. Ikaw po ang magsalita. Ikaw, itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Namisan mo po ang aking bibig, Panginoon, na ikaw po ang makita ang aking sasabihin, Panginoon, na iyong salita. Lord God, magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, hindi po ako ihasa na magsalita, lalo-lalo na, Panginoon, sa iyong salita. Pero Lord, binigyan mo po ako ng pagkakataon, Panginoon, na tumayo sa oras na to, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Maraming salamat, Ama. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Okay? Ang isa, pakibuksan, anak, sa Genesis 3, verse 12 to 13. Genesis 3, 12, 13. Pakibasa, anak. Verse. At sinabi ng lalaki, ang babae, binigay mong aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. 13. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, ginaya ako ng akas at ako'y kumain. Yan sa binasa natin sa Genesis 3, 12, and 13. Alam niyo na kung anong tatakbuhin ng ating mensahe. Okay? Noong panahon na binigay si Adan at Eva, yung ating sila yung mga ninuno natin. Diyan tayo ng Paninuno. basta yun na yun, yung mga natin, yung mga ninuno. Diyan tatakbo yung ating mensahe. Si Adan, sa yung lalaki, ay hindi. Okay? Kahit ano pang balik-balik tayo natin, ang mga lalaki talaga, ang haligi. Okay? Si Eva, tayong mga babae, kinuha lang tayo sa kanya. So, lagi, ewan ko kung papayod kayo, talagang ang lalaki is lalaki. Babae nagpapasakop sa lalaki. Magpapasakop
sa lalaki ang mga babae. Okay? Dito, hindi doon tatakbo yung mensahe natin, okay? Dahil nung panahon na yon, dahil sa ginawa, dahil sa ginawa ni Eva na kinain niya yung bunga ng punong. Hindi sinabi, di ba, ang akala natin, mansanas. Hindi mansanas. So na, hindi yung mansanas. Walang sinabi sa Bible na mansanas. Bunga ng punong kahoy. Okay? Nung kinain niya, doon na nag-umpisa, doon na nila. Di ba dati wala silang, walang suot na kahit ano. Di ba? Pero nung dahil kinain yung bunga ng punong kahoy, doon na umano na yung nagkaroon na sila ng malisya, alam na nila yung nagtakip na sila ng mga dahon-dahon doon. So, dito, itong ano na to, ang sabi kasi ni Pastor Vic sa akin, huwag ako magbibigay ng doktrina. Kasi baka mamaya may magtanong, hindi naman tayo bihasa, hindi tayo pastor. Sa aking conviction, nung sinabi ni Ate Ian yung kanina na tatawagin akong pastora, hindi ko talaga gusto. Ang paniniwala ko, ang conviction ng heart ko, iisa lang ang pastor sa loob ng bahay. At yun si Pastor. Yung iba kasi, hindi ko sinabing mali, conviction ko lang to, akin lang to. Kasi yung mga iba kasi, ang tawag sa amin, dahil asawa ko ng pastora din. Pero ang conviction ng heart ko, tama na yung nanay Del, tama na yung tita Del, tama na yung sister Del, okay na ako doon. Si Pastor Bigla, ang dapat tawagin Pastor. Yan ang akin hindi. Kung may nanonood man, wag niyo po ako ibabash. Yun po yung conviction ng heart ko. Okay? Sabi kasi ni Pastor Vic kanina, nung mga nakarang araw, ito yung i-preach. Huwag kang kukuha ng doktrina, kasi baka mamaya, hindi ko masagot. Pag may nagtanong, hindi masagot. So, kung saan ka at ease, kung saan ka mabibless. Kasi bago mo sa kanila ilatag yung mensahe, ikaw mismo ang mabibless. Kaya nung pinag-aralan ko to, hinanap ko talaga to. Siguro, ano na to, year, kailan pa to, 2013 na our daily prayer. Dito ko kinuha. Ilang araw ko talaga to pinag-pray. Okay? Ang title ng mensahe natin, simple, one word lang, peace. Amen. Peace. Hindi ko alam, pinag-pray ko talaga to. Okay? Peace. Okay? Tinanong ko pa nga, ano sa Tagalog ng peace? Kapayapaan, katahimikan, di ba? Yun, doon na yun. Kasi mula nung nangyari yan, sinabi ng lalaki ang babae, binigay mo aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Sa 13, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano yung ginawa? Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, binayaya ako ng ahas. Doon pa lang, dyan sa verse 12 and 13 na yan, doon na nawala yung peace, yung katahimikan. Doon na nawala. Mula nung kinain nila yung bunga ng punong kahoy, doon na nawala ang katahimikan. Lahat na lang ng hirap dinanas na natin hanggang ngayon. Pag may mali, imbis na tanggapin natin yung mali natin, ibinibigay pa natin, ano yung tawag doon? Yung so yun, eksakto. Isinisisi pa natin sa iba. Mali natin, isinisisi pa natin sa iba. Diba? Naalala nyo yun, mga kabataan? Wala tayong peace sa sarili natin. Lahat na lang, imbis na tanggapin natin sa sarili natin na tayo yung mali, isinisisi pa natin. So wala tayong katahimikan sa ating mga sarili. Isinisisi pa natin sa iba na pwede mo namang sabihin na, Lord, patawarin mo ako. Ginawa ko to. Diba? Pero, isinisisi pa natin sa ating sa ibang tao. Yun yung, napakasimple ng mensahe, peace. Sabi ko nga,
sa bahay natin. Diba? Pag may peace of mind tayo, pag may katahimikan tayo, diba ang saya? Ang sarap sa pakiramdam. Makukuha lang natin tong peace natin sa Panginoon. Wala nang iba. Hindi natin to pwedeng kunin sa asawa natin, sa mga magulang natin, sa boyfriend natin, sa girlfriend natin, kung sino-sino na. Makukuha lang natin tong katahimikan na to sa paggaling sa Panginoon. Amen. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas, King of Kings, wala nang iba. Doon tayo magkakaroon lang ng peace of mind, katahimikan sa ating mga sarili. Sample na lang. Ating mga kabataan. Lagi, sabi ko nga sa inyo, pahaba yung list ng mga pinagpe-pray ng ating pastor. Every madaling araw yan, pinaka earliest niya 1 a.m., pinaka late niya 3 a.m. Lagi siyang gising mo. Pahaba yung listahan. Minsan may tinatanggal, may dinadagdag, tapos may binabalik, mga gano'n, di ba? Nakakatuwa, hindi ako nalulungkot kasi dahil konti tayo. May mga bagay na talagang ibinibigay ng Lord na dito lang. Okay? Ilang linggo na tayong ang dami natin. Diba? So, ang ipinag-pray natin, magkaroon tayo na ng lugar. Okay? Andito sa JM. Noong last Sunday, nagkaroon ng parang announcement na kailangan ng maghanap ng lugar para sa gawain. Kasi nakakatuwa, pag may place na tayo, kasi kung nandito talaga tayo, hindi tayo dadami. Kasi imagine nyo na ilan tayo ngayon? 8? 4, 6, 8. Eh paano kung nandito ang si Bastian? Andito yung junior pa at senior ko, yung anak at asawa. Andito ang Ray Ray. Andito ang Pakulang. Andito si Carl, si Granny. Hindi nagsabay sa... Doon tayo. Diba? So, kailangan na talaga natin i-push na maghanap tayo ng lugar para sa gawain. Alam nyo, nung Sunday, nakakatuwa na hindi pa tayo tapos sa first pa lang yun. Ayaw ko lang bitawan itong gusto kong sabihin na si JM, sila Michael, mag-name drop ako. Pastor, sorry, mag-name drop ako. Hindi naman ito mali. Okay, hindi naman ito masama. Ang mag-asawang si Bastian, Tita Mila Willing, Tito Michael Willing, si Auntie Naringal Willing, at si Pastor mismo, willing na mag-ambag ng rent. Okay? Dito si Kuya, may work naman yan. Hindi kita pinagdarahan na para sa gawain ito, ha? Hindi kita pinagdarahan. Nakakatuwa lang na kaya naman natin bumili ng drums, kaya natin bumili ng mga instrument. Diba? Drums lang ang wala. Kasi si Kuya JM may gitara. Si Kuya Eko may gitara. Sa Santa Maria mayroong electric guitar. May top box. Kung hindi wala pang drums, may top box, di ba? So, pwede nating, alam ko, natatandaan ko dati nung first time na umaten si Nico dito. Okay. Ang sabi niya, pwede siyang willing siyang magturo. Nico ni Ate Iya. May Nico tayo. Di ba may Nico akong pamangkin? Yung Nico 1 at si Nico 2. Okay, parang di ba si Nico 1, Nico B, at saka si Nico, diba? So, basta si Nico niya, willing daw siyang magturo ng mag-drums. Diba? Willing siya magturo ng mag-drums kasi siya yung drummer natin dito sa grupo. Okay? Hindi natin siya pwedeng kunin kasi may sarili silang church. Okay?
magagalit yung pastor nila sa atin. Okay? So, willing siya magturo. Eh, marunong mag-gitara. Marunong mag-gitara yung marunong mag-gitara yung marunong kang isa. Oo, si Kuya Epo, ang galing mag-gitara. Isang marunong din kumanta. Ang dami natin song leader. Oo, instrumental. Ang pinag-pray na lang talaga namin ngayon yung aming bunso. Hindi ko alam yun. Oo, revival siguro ang kailangan ng church. Sa totoo lang, Ate Sia, di ba? Revival, Ate Jubel, revival ang kailangan ng church. Pastor Vic, revival ang kailangan natin. Okay? Hindi tayo tatagal kasi hindi naman ako, sabi ko nga, hindi ako bihasang magsalita. Kung mangangaral sa inyo bilang mga anak, kayang-kaya ko. Pero yung word of God, huwag tayong magpakaklase. Kung ano na yung kaya kong sabihin, na hindi ako mananagot sa Panginoon. Yung lang nasa puso mo lang, Teko, ano yung nasa heart ko kung saan ako na-bless. Dito talaga ako na-bless sa ano na to, mensahe na to. Napakasimple, peace na. Magkaroon tayo mismong sa ating bansa, kailangan natin ng panalangin. Amen. Sa totoo lang. Mga estudyante kayo, pero alam niyo na kung ano nangyayari sa bansa natin. Ayaw ko magsalita ng against, pero kailangan natin ipanalangin ang ating bansa. At kung nakakapanood tayo sa social media about the big one, sino nakabasa na ng big one? Ito yung dapat ipanalangin natin, aside from sa ating gobyerno, the big one. Ito yung magkakaroon daw ng lindol ng 7 point something sa Pilipinas. Okay. Hindi pa pala. Mas matindi 10 points something. Okay. So, pag sinabi yung 10 point something, the big one na ito. So, ngayon pa lang, magpe-pray na talaga tayo, mga anak. Hindi lang si pastor, hindi lang ako, hindi lang si ate, hindi lang yung mga adults ng church. Mula kay Juanita hanggang sa matanda, pinakabatang kasi pinakamatanda, ipag-pray natin yung the big one na lang. Na lumihis sa Pilipinas. Kasi, yung sa Thailand ba yun? Thailand ba yun? Thailand is 7 point something. Ano nangyari? Yung building, gumuho, parang bumagsak ng lang. Parang wala lang, diba? So, iniisip natin, 10 point something. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya sabi ko nga, Lord, ibababa ko ito sa araw ng linggo, itong the big one na. Hindi natin dapat taputin yung mga sarili natin. Kasi na kay Lord tayo, yun yung pagkakaiba ng nasa Lord at sa wala. Kasi kung wala ka sa Lord, natatakot ka talaga. Pero pag na kay Lord ka, hindi ka naman yung pababayaan. Kasi kung talagang oras na natin, tatanggapin na natin. Pero ang pinapanalangin natin, dagdagan pa yung buhay natin. Bawat isa mula kay Nanay Neta hanggang sa pinakabata. Diba? Kasi para makapag-serve pa tayo kay Lord. Diba? Makikita pa natin. Kasi itong taon na to, may gagraduate na 2 kabataan sa college. Yung mag-jowa. Diba? Si Green at si Park. After 2 years, 2 namang estudyante din natin. Isang nursing, isang teacher. If God's will, diba? Pero kiniklaim ko na yon. Habang yung iba, patataas ng pataas. Si Juanita, mag-first year na. Diba? Mayat-maya, si Jubel, magka-college na. At isa yata dito, si JM, balatin ng aral, magka-college. Diba? So, ipanalangin natin sa Panginoon na walang imposible sa Kanya. Hindi natin pwedeng i-claim yung the big one na wala naman, di ba? Kasi Lord lang ang nakakaalam kung ano mangyayari sa atin. Hindi ang tao, hindi ang the big one na yan. Kasi kahit na the big one yan, kung ang sasabihin ng Lord, yung pinaka-ano, matutulog ka nga lang, pwede ka niyang pumili. Di ba? Maglalakad ka nga lang dyan, nadapa ako, pwede ka niyang pumili.
Diba? So wala tayong dapat ikatakot dyan sa the big one na yan. Kasi kung na kay Lord tayo, hindi niya tayo pababayaan. Wala tayong dapat ikatakot. At hindi tayo dapat magkaroon ng anxiety dahil dyan sa the big one na yan. Kundi magkaroon tayo ng peace of mind na kay Lord lang natin makukuha ito. Wala nang iba. Kahit ang dami nating pera, mahirap man tayo, mayaman man tayo, pag wala tayong peace of mind, diba ang sarap matulog nang wala kang inaalala ng kaaway? Ang dami mo pera, pero ang dami mong padla kasi baka mamaya nanakawan ka, diba? Doon nga sa mga Santa Maria, kasi share ko lang, bago maglalas tayo, okay? Diba open yung likod namin? Open yung likod namin. Eh, itong discount niya, ipapagawa yun. Pero hindi totally gagawin yung likod. Lalagyan lang niya ng parang wheels na, ay hindi, kahit ano lang ata na, yung babwal, mahirapan lang. Ilang ko na kami doon, ang daming nananakaw. Pero thank God, kami open doon, pwede nilang ang pangal. Pero thank God, sabi ko nga, nung inaano ko itong peace na to. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Kasi hindi mo kami pinababayaan. Okay? Itong oras na to, may pinagdadaanan ang ating pastor. Sabi mo, Pastor, basta hindi lang ako magbabanggit ng pangalan. Okay. Hindi ako magbabanggit. Last 2 days ago, gano'n yung pinagdadaanan ng ating pastor. Iniwanan siya ng isang minahal, inaruga, tinuring na kapatid, anak, lahat na. Meron lang isang insidente na hindi si pastor ang gumawa. Pero si pastor ang gumawa. Pero okay lang. Ako, nasaktan kami mag-asawa, parang masakit pa sa broken hearted ka. Dahil itinuring namin siyang kapatid. Nung kasapsagan na, alam nila na safer. Alam ng Bacolod family ko, ano nangyari dito sa tao. Nandoon si Pastor B, nakaalala rin. Pero at the end, iniwanan si Pastor B. So, kanina, bago ako umalis, sabi ko kay Pastor B, huwag mong iisipin niya. At matagal ka na niyang iniwanan. Binalikan mo. Sinalo mo ulit. Iniwanan ko ulit. Biyaan mo na. Pagpagan mo na. Pag sinabi mo ka ng pagpagan, wala. Okay? So, masakit. Kasi lahat kayo, minahal kayo ng pastor. Alam niya yan. Lagi kayo nasisermonan ng ating pastor. Pero alam niyo na mahal kayo ng ating pastor. Alam niyo yan. Si Ate Lisa, lagi nasisermonan ko. Si Ate Iya, si Jubel. Yung tatlong yan, salitan lang naman sila. Yung tatlong. Pero alam niyo sa sarili niyo na mahal kayo ng pastor natin. Yung sinasabi naman niya ay ikabubuti niya. Pero minsan, nakakaramputin. Pero alam natin, at the end of the day, mahal kayo ng pastor natin. Kung nanonood ka man, pero dahil FB ko yan, in-unfriend na kita, binilak na kita, hindi mo na mapapanood. Yung pamilya mo, kung nanonood man, gusto ko lang iparating sa inyo, walang kinalaman ang aming pastor. Hindi siya. Nagkamali ka. Bilang asawa, nasaktan ako, kaya kita in-unfriend. Masakit kasi, itinuring ka na hindi iba. Pero yung pagsasalitaan mo, ang aming pastor, ang gano'n, maling-maling ka, Brad, maling-maling. Okay? Hindi siya yung kamay. Walang salita na lumabas sa aking asawa. Yung anak namin yung panganay,
maling-mali ka. Bahala ang Lord sa'yo. Pero, binibigyan pa kita ng pagkakataon. Alam mo yung bahay namin, nakapunta ka na minsan. Pwede mong kausapin ang aming pastor. Sabi ko nga, walang kasalanan sa iyo ang aming pastor. For this time, hindi siya nagsalita. Hindi ka nireplyan, wala siyang sinabi. Kasi, alam na kasi hindi siya yung nagsalita. Yung aming panganay na aming problema. Doon kami problema. Hindi sa aming pastor. Alam mo yung bahay, pwede mong puntahan ang aming pastor. Pero in-unfriend kasi nasaktan ako sa rinala. Wala siyang kasalanan sa iyo. Alam niyo lahat to, mga member dito, na pag mali si pastor, ako yung unang-una nagsasabi sa kanya. Pero pag mali kayo yung kinakusap ko. Tama? Amen. Hindi ko kinakampihan si pastor. Alam na Lord to. So, tama-tama lang talaga yung mensahe ngayon ng peace. May peace ako, kapatid. May peace ako. Mula pagkabata mo, kasama ka na. Sabi mo nga, spiritual father mo, si Pastor B. Saan? Spiritual father. Okay. Nung kasagsagan, kapatid, pare, alam mo na kung sino ka. Nung kasagsagan na nasa gabing pinagdaanan mo, ginamit ang pastor. Umiyak. Pero tapos na. Sabi ko nga, in-unfriend ko siya, relax ko pa siya. Kasi ako yung nasaktan. Okay. Nakakalungkot lang. Yung mga kabataan din nawala. Alam niyo, anong prayer ng pastor natin? Bumalik. Yung mga kabataan. Tatanggapin niya kayo ng buong puso. Yung isang kabataan, na dating kabataan, bumalik na. Kachat na lagi ni Pastor. Sana yung mga iba, bumalik din. Kasi wala namang ginawa sa inyo si Pastor. Walang ginawa si Pastor sa inyo. Nagkaroon na ng problema yung anak kong puso. Hindi si Pastor mo. Yung anak kong puso. Okay? Yun. Isa, ibuksan ulit. Gusto ko magbanggit ng pangalan pero wag na. Huwag natin. Magalitan tayo ng pastor. Okay. Pakibuksan mo anak sa Colossians 1:20. Parang dyan yata tayo magtatapos. Wait lang. Isaiah 9:6 muna na, bago ang Colossians. Isaiah 9:6. Pakibasa mo na rin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagan kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen, di ba? Ang ganda, di ba? Ng kapayapaan. Di ba? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Meron pa ba tayong na namin, diba? Siya lang sapat na sa buhay natin. Diba? Gonsan. Alam ko anak, mga anak, ang panalangin namin sa inyo ng pastor. Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, kung kayang gawin ito sa Bacolod, sa Soto, sa Sebastian, sa Paunla, pwedeng gawin ito ng Panginoon sa kanila. Pero nararamdaman naman nyo na yung pagbabago. Hindi na dating gano'n kahirap.
makakakain na kayo ng STM. Diba doon pa lang kayo makakapag-aral kayo. Ang laging pangalan sa inyo, Pastor, mag-aral mabuti, maging magalang sa magulang. Lahat ng kabataan, hindi lang sa albansa. Para yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay ng Diyos sa inyo yan. Ang panalangin lahat mula kay Victoria, kay Iya, kay JM, kay Isa, Juben, Julia, kay Ronron, kay Juanita, at sa lahat ng mga kabataan makapagtapos, magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen ba? Amen. Yun ang panalangin namin sa inyo. Mawala man kami, mawala man si Pastor Vic, maiiwanan siyang legacy sa inyo. Na naninermon si Pastor Vic, minsan napapaliya tayo, hindi lang naman kayo mga anak. Mismo ako nga, diba? More on ako, diba? Hindi lang kayo, diba? Pero mahal kayo ng ating pastor. Doon, yun, masisigurado ko yun sa inyo, na mahal kayo ng pastor. Itinuring na kayong anak. Hindi lang mga tumpang niya, kundi mga anak niya sa Panginoon. JM na, napagbago ko lang sa pamilya. Pagbago pa lang, nung una kong na-meet siya, sinabi ko na kung sino si Toyang. Kasi sinabi na ni Toyang sa akin, bago ko siya ma-meet nung nagpunta sila doon, sinabi na ni Toyang sa akin na, Mami, nanliligaw, ganyan. Sabi ko, nanliligaw? Patay. Yun yung word ko, patay. Yung word na yun, yari na naman tayo niyan. Sabi ko, lahat na, di ba, lahat na ng expression kay Tito Jean, sa kapatid niya, sa kuya niya, sa tita niya, lahat mga kabataan, di ba? Yan, tayo dito, di ba? Sinabi ko na talaga kay JM noon, hindi pa man siya nagpapaalam na manligaw. Sinabi ko na kung sino si Ate Toyang sa kanila. Para kung magbago yung isip natin, wala na kaming kasalanan, wala na kaming pagkukulang, di ba? Kasi mabait yung aming bunso. Pero pagkakontra silang dalawa ng kanyang ate. Si ate kasi, showy. Siya kasi talaga, minsan lang maglambing yan. Minsan lang yan. Sa totoo lang. Magpapasalamat ka talaga sa Panginoon pag naglambing yan. Twice a year. Paano ito? Hindi ito malambing din. Yan, malambing yan. Dito. Hindi ko yan. Pero, sabi ko nga kay JM, sinabi ko na kami ito to. Kaya yung anak ko, kung magtatago ka, ngayon palang, tapusin mo na, di ba? Eh, yung sinagwak, sabi ko yan, na naman. Pero happy ako. Kasi yung pinapanalangin namin, kasi, sabi ko nga kanina, revive pa lang kailangan ng church na to. Ma-revive. Ang pinapanalangin natin si Ate Toyang ma-revive. Kasi si Ate Bless na-revive na eh. Si Ate Toyang na lang talaga. Ang dami niya kasi tinitignan. Kasi uulitin ko na naman yung sinabi ko mga nakaraang huwag tayong titingin sa tao. Kasi pag tumingin tayo sa tao, pare-parehas tayo babagsak. Huwag kayong titingin sa tao. Kaya lang hindi nila maiwasan tumingin sa tao. Si Ate Toyang tumingin. Alam niyo ba na meron siyang dialogue sa akin? Ano ba kasi yung pinigil? 3 days. Pwede mo tumigit eh. 3 days sabi. Minsan lang niya itong ginawa. Amen. Kasi kanya-kanya kaming pwesto eh. Dito, Vic, si Pastor nasa baba. Si Ate Toyang nasa kabilang kwarto. Ako nandito sa kwarto namin. Aba, pumato. Sabi niya, hindi naman basta-basta pumapasok yung kwarto kahit na hindi nakapagla. Tumabi! Dala-dala niya yung kanyang electric fan, yung naregalo ng atin niya. Hindi na yung ano may tawag doon. Basta yun na yun. Pinagaan niya ako, nakakalunod sa sobrang lakas. Sabi ko, nilambing-lambing na ako. Tapos napag-usapan namin yung gawain. Kasi in-offer ko sa kanya to, siya yung magsalita. Kasi siya yung sanay. Siya yung sanay. Kaya nagsabi siya, kasi nakapasok daw siya. Alam mo kung anong sinabi niya?
Kasi napag-usapan namin yung mga church na pinanggaling natin na. Alam mo na, isa pa ka na ng pastor ang pinapaniwala. Sabi mo na pinapaniwala. Yung sinabi niya kasi nakita. Hindi ba? Yan, pastor. Tatay ko na lang na pastor ang pinapaniwala. Sakit. At yun din ang sinabi ng Ate Bless. Hindi ko ito kinuwento ha. Nag-judge yung espiritu nila dalawa. Kagabi. Nandun sa San Miguel. Tapos kasi na, inaano niya ako na, Ma, kaya mo yan, kaya ng Lord yan. Sabihin mo kung ano nasa puso mo lang. Hindi ka mangangaral doon dahil pastor ka. Hindi ka mangangaral dahil sa doktrina. Kung ano yung devotion mo, yun ang i-share mo, Ma. Yan sinunod ko. Ma, wala akong pinataniwala sa akin. Hindi sinabi ng aking puso. Hindi ako natutuwa doon dahil sa atin na lang nila pinataniwala. Baka minsan, hindi din, di ba? Hindi ako natutuwa doon. Yun, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong titingin sa akin. Kasi pag tumingin kayo sa tao, pare-parehas tayong lalagpak. Titingin tayo sa Lord. Amen. Titigong lang tayo tumingin. Amen. Kasi lahat tayo may kahinaan. Hindi tayo perfect. Si Lord God lang ang perfect. Lahat tayo may kahinaan, may kasamaan ng ugali. Si Lord God lang ang titignan natin. Pag sa kanya lang tayo tumingin, sa akin mismo to, guilty din ako. Guilty din ako. Pag sa kanya lang tayo tumingin, hindi tayo makakalago. Tama ba, Lisa? Nakakapisod ka kapag nakakapisod kapag tumitingin ka sa inyo. Totoo. Pag tumingin talaga kayo sa tao, matitisip kayo, hindi na. May ginawang mali. Hindi na talaga kayo mag-church pag tumingin kayo sa tao. So, ulitin natin. Isaiah 6. Isaiah yan? 9. 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Araw na naman ang mahal na araw. Nakatiraman tayo dito. Ang babait na naman ng halos lahat ng mga tao. Ang babait, di ba? Kasi akala nila ipapako na naman si Lord. Isang beses mo na nakakupuhay na buhay yung ating Panginoon. Sino nakapanood sa inyo sa FB yung sa Pampanga ata? Yung yung sa hindi, yung nagpapapalo. Yung nagpapapalo. Yung pumanak na Jesus. Kasi nasaktan siya. Sinuntok niya yung mga nasa likod niya. Diba? Doon pala, huwag mo nang gagayanin. Kasi hindi mo kakayanin. Hindi natin kakayanin. Ang ginawa ng Lord God. Huwag na natin gagawin yun. Hindi natin gagawin yun. Kasi hindi natin kakayanin. Hindi tayo si Lord para magpapalo. Hindi natin kakayanin yun. Si Lord God lang ang may kaya nun. O di ba imbes na magawa sa yung kasalanan niya, nagkasala pa siya kasi sinuntok niya yung pumano sa kanya. Ang nangyari, Rambo. Sa Pampanga. Napanood ko na isang araw. Nag-devotion na ako dahil dito sa linggo na to. Di ba sabi ko, Lord, imbes na ma-bless ka, nagkasala pa kasi nagsuntukan, nag-rambo lang. Alam mo yun? Di naman nila katatawanan. Nag-iba. So sabi ko nga, kanina, pagdating ko ng tungko, pila. Sa mga classmate ko, alam ko, nanonood kayo. Mga katoliko dyan, huwag niyo akong ibabas. Tama lang yan. May 25 pesos, may 10 piso. Pag 10, isang lang, yung may 35, may ribbon, may picture ng animals, sabi ko, nangingiti-ngiti lang ako, Lord. Salamat kasi maaga akong nakakilala sa iyo.
Hindi na natin kailangan gawin ito. Tama na yung magtiwala at manampalataya sa Kanya. Hindi na natin kailangan gawin yun para natin i-please siya kasi hindi niya tatanggapin yun. Hindi kailangan sa ng katawan. Diba? Diba? Kumalat ng Jesus, tinanong ka, nanungkot ka, hindi mo nangyari. Hindi ka si Jesus. Diba? Ginawa niyo pang katatawanan. Huwag na natin, mas ininsulto pa natin ang Panginoon. Ngayon lang taon ba to, at hindi wala tayong 7 lessons? Ngayon lang, no? Okay. Actually, yun ang hinaan sa akin ni Pastor Vic, magsi-7 last words ako. Ang dami yun. Eh, alam po ng estudyante busy, yung mga kabataan natin, kung exam nila, di ba? So sabi ko, pwedeng next year na lang. Okay, sige, next year na lang. Kasi hindi naman kailangan taon-taon. Nagiging tradition na, di ba? This time, sabi ko, tayo, maiba naman. Sabi ko, dapat iba may lakad ang kabataan, kaya lang hindi na kayo pinasama ng pastor. Kasi nga, may outdoor na gagawin. Eh baka mamaya, mga baby kayo, ang kasama yung pilay. Hindi ko alam kung makakasama kasi. Kuya JM. Ang dapat aasahan ko doon, si Ate Toyang, si JM, si Ate Iya kasi may lakad. Okay, so, umpisa pa lang, sinabi na niya sa akin. Si Ate Gubel, paano si Juanita, paano si Ate Isa, si Rondon, may outdoor, fellowship. Mga doon, mga bangato. Kayo lang yung baby. Baka mamaya, imbes na mag-bless kayo, ilalagay pa namin kayo sa alanganin. Kaya sabi ni Pastor Vic, pagka tumanda-tanda na at yung mga kabataan na adults, ay doon na natin sila pasasama. Pwede din naman tayo magkaroon. Unahin muna natin yung place, worship place natin. Kasi pag mayroon na tayong lugar, pwede na natin gawin yung mga dapat gawin. Tama? Okay. So, ano yung sinabi ko kanina sa Colossians? Maglalas tayo sa Colossians. May sense ba yung sinabi ko? Meron. Colossians 1:20. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang Diyos. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalang. Diba? Parang yung topic natin ngayon, hindi lang tungkol sa peace. Okay? Meron din sundot ng pangmahal na araw. Tama? May sundot siya, di ba? May din siya na, ayan, sa pamamagitan niya, nakipagsunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo sa kanyang kusa, ng dugo ng kanyang kusa. Di ba? Hindi na natin kailangan ng iba. Doon pa lang sa kusa niya, tapos na ang laban. Hindi na natin kailangan gayahin, di ba? Ginagaya na magpapapalo, na magpapapako sa kurs ng paano, kasi hindi tayo si Garda. Hindi tayo sense. Doon pa lang, enough na yun. Doon pa lang sa nagpapako siya, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Enough na yun. Huwag na tayo magpapapako. Okay? Yung mga parating na mahal na araw, ang gagawin lang natin, mag-pray tayo. Ipag-pray natin ang ating bansa na magkaroon tayo ng Kristo. Sa pamilya natin. Sa church natin. Hinihingi ko rin ang prayer na para sa ating pastor na mawala yung kanyang dalahin sa puso niya. Kasi sinaktan siya na hindi nakasalanan. Okay. Ang sakit. Ang sarap gumanti, pero dahil anak ako ng Diyos, Lord, na sabi ko nga, Lord God, habang nung nasa biyahe ako, Lord, ingatan mo ang asawa. Na pag tumayo siya, kasi may tendency si pastor na pag tumayo at may nararamdaman at hindi tama ang puso niya,
puro galit ang lumalabas sa bibig. May tendency siyang ganun. Alam niyo yan, di ba? Kaya sabi ko nga kay Pastor Joel, hinat ko si Pastor Joel, sabi ko, anak, mag-pray mo na kayo, pag-pray mo ang iman mo, bago mo pa kayo. Si Marami. Yes, Nina. Ramdam ko po ang pain ng Nina. Hindi ko man po alam ang kwento, pero nararamdaman ko. Sabi ko, oo, pag-pray mo bago mo pa kayo sa congregation. Kasi malaki din sa pag-ibig. So, nawa, yung mga nakikinig at yung mga nandito, may nakuha kayong aral. Kahit na ganun lang, yun lang ang nakayanan ng tita Del, nawa na bless kayo. Amen. Nawa na bless kayo. Magkaroon lang tayo ng peace sa ating mga puso, sa ating mga utak. Yung mga pinagpe-pray natin, mga kabataan, uulitin ko bilang nanay din. Pag alam ng mali, kung nagagawin. Respeto sa mga magulang. Isa lang ang mga magulang. Napakapalad nga kasi may mga magulang. Kami ni Tita Mase, si Tita Mase, kay Father. Ako total kubilan. Ang pinag-uusapan natin, biological ha. Pero, buhay pa yung tatay na nandoon sa Pangasinan. Pero habang buhay pa yung mga magulang nyo, pwede nyo namang sabihan na love you, isang yakap, isang takip sa banyo. Malaking bagay na sa kanila. Nung nilambing ako, kasi isa na lang yung anak ko nasa bahay. Tuod pa. Wala yung anak ko. Malayo na yung anak ko malambing sa akin. Pero hindi naman nagbabago kahit ba itong medyo halambing siya sa akin. Pero yung anak ko kasi natila sa akin. Tuod talaga. Minsan lang. Magpapasalamat ka naman talaga sa Panginoon pag nilambing ka niya. Tuod talaga yun. Kay JM, naku, tuod talaga yung anak. Alam mo nung sinabi niya si mabait siya. Walang problema. Mabait siya. Mabait siya. Isaltik lang talaga. Oo, tuod lang talaga. Isaltik lang. Parang ito din. Mabait. Walang kalambing din yung dito. Inaano niya yung Diba? Nagkakaroon siya ng kaaway, diba? So, nawa, maaga tayo natapos. Mahaba pasensya ni Okay? Mahaba pasensya. Yan ang, pero, sige, magkatan mo kwentuhan. Dami ko ito pagka, hindi na tayo nakalaman. Nawa, na-bless kayo. Amen. Maraming salamat. Kasi ako mismo, nung pinag-aaralan ko to, na-bless ako. Ang sarap ng may peace of mind. Kanina, pinag-pray ko na lahat ng mga wala dito, lahat ng mga, kung mayroon man ako nakalimutan, sige, ipag-pray pa natin. Nawa, sa susunod na mga linggo, makasama natin yung mga magulang ng Alborsa. Malapit-lapit na. Kasi kausap ko yung nanay nila, ang hinihintay na lang talaga nila magkaroon tayo ng place. Sabi ko, May, wag mo muna hintayin na may place tayo. Doon muna tayo nakikita kasi. Nawang. Ano natin yung parents ng Alborsa. Na lagi naman kayong pinag-pray na lagi naman may trabaho ang papa nyo. Para, kasi sabi nyo nga, siya yung talaga nagtatrabaho para dito sa kapulitan. Hindi ko makikita. Sa amin, si Ate Bless. Saka si Kuya Bob. Kaya, maraming salamat sa pagkikagat sa araw na to. Thank you. Thank you. Sa mga nanonood sa online, God bless you all. So, tayo na tayo. At tayo yung mangunguyon. At isa, pakipasa yung Corinthians. Ikaw na magbasa na. Nakasan mo na ka. Verse 20. At nang siya makapagpasalamat, ay kanya pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa iyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
25. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos ng makanap, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inikahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa lugar. 27. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 20. Tatapwat sila sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Okay. Sa 28 pala, natagpuan siya sa atin daw natin ang ating mga sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Okay? Kainin na natin at inumin na. Maraming salamat Ama sa araw na to, Lord. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa ginawa mo sa oras na to. Maraming salamat, Ama, sa kaligtasan na binigay mo sa bawat isa na nandito, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na napakadakila mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy po namin pinapanalangin ang lahat ng mga kapatiran na nasa church na to, Panginoon, mula sa Argonza, Bacolod, Benitez, Pakunla, Sebastian, Soto, sila Carl, sila Grainy, sila Ray and family, JM and family, Lord God, patuloy po namin pinapasalamatan ko, Panginoon, sa oras na to. Gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon. Huwag mo kaming sukuan, Lord God. Huwag mo kaming iiwanan, huwag mo iiwanan ang bawat isa, Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, isama mo kami, Panginoon, sa iyong paraiso, Lord God. Lord, maraming salamat ulit, Panginoon, sa oras na to. Gabayan mo po ang bawat isa at ganoon din, Lord God. Basbasan mo po, Panginoon, ang pagkain na aming kakainin sa naghanda at sa nag-provide ng aming kakainin, Panginoon. Ibalik mo tutong sa kanila, Panginoon, ng siksik, liglig at humahapaw. In Jesus Christ's name, we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na. Amen! Good morning! Ngayon, bye! Good morning po! Okay.